Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "There is a time for everything and a season for every activity under the heavens." At isa sa mga gawain na dapat nating binibigyan ng panahon ay ang panahon para manahimik. Sabi sa verse 7, "A time to be silent." Sa totoo lang, isa ito sa pinakamahirap na gawain para sa akin. Ang training ko kasi bilang broadcaster ay bawal ang dead air. Ang birong totoo nga ng asawa ko, ako daw ay hindi lang ilaw ng tahanan kundi ingay ng tahanan. It takes a lot of self-control to keep quiet, and it takes depth and maturity to be comfortable with silence. But this is a discipline that we all need to develop. Punong-puno ng wisdom ang paalala ng Biblia na mag-observe tayo ng panahon para manahimik. When are the best times to be silent? Unang-una, be silent when you are angry. Ang sabi sa Proverbs 29 verse 11, "A fool vents all his feelings, but a wise man holds them back." Maraming salita ang ating pinagsisisihan kapag nasabi natin ito sa kasagsagan ng ating galit o init ng ulo. There are other healthier ways of venting out our emotions nang hindi tayo nakapananakit ng ibang tao dahil sa ating salita. One of the best times to be silent is when you are angry. Huminga ng malalim, manahimik, maglakad-lakad ka muna at pahupain ang galit mo. Isa pang panahon kung kailan marapat tayong manahimik, be silent when someone is emotional. Kapag ibang tao naman ang galit, malungkot o kaya naman ay nakararanas ng panic o anxiety attack, ang tahimik na pagsama natin sa kanila ay napakalaking tulong na upang sila ay kumalma. When others are at the height of their emotions, mas gusto nila ang mga taong makikinig sa kanila sa halip na magsesermon o pagsasabihan sila. May tamang panahon para magsalita at magbigay ng payo. Part of practicing empathy is learning when to be silent and just be an attentive and active listener. Pangatlo, be silent to hear from God. Isa sa mga paborito kong verses sa Bible ay ang Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. Sanay tayong nagsasalita kapag tayo ay nananalangin. But if prayer is to be a conversation between you and God, di ba dapat may paglalaan din tayo ng oras para makinig sa Kanya? It is said that God often speaks in a still, small voice. We hear that not when we are surrounded with so much internal and external noise. Maririnig natin ang naisabihin ng Diyos sa ating panahon ng pananahimik. Teacher Francie Lacanilao, a very dear and brilliant educator, often reminds her students, "Children, do not add to the din of the world." Masyado nang maingay ang mundo. Hindi tayo magkakarinigan at magkakaintindihan kung lahat tayo ay sabay-sabay na magsasalita. Kailangan din nating maglaan ng oras para tumahimik. There is a time for everything. Could this be your God-appointed time to be silent? Ka-pro tips, even in your silence, may you be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides.